Purihin po ang Panginoon sa bawat isa. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pag-aaral natin ng Kanyang banal na salita. Kung meron po kayong Biblia, ay samahan niyo po ako na pag-aralan po natin ang dalawang verses na ito. Mula po ito sa Matthew chapter 2, verses 13 to 14. Matthew chapter 2, verses 13 to 14. Ang pinamagatan po ng ating pag-aaralan is the warning of God for every believer. Ang babala ng Diyos para sa mga mananampalataya. Napakarami pong mga babala sa ating buhay. Tama po? Lahat po ng mga nakikita nyo, ano po yung kulay ng traffic sign? Green, orange o yellow, and yung red. Ito po ay babala. May mga paskil o may mga karatula na kung saan makikita natin kung saan papunta ang Novaliches o papuntang SM, yun po yung mga babala o mga warning sign na minsan makikita natin o dito sa lugar na ito bawal yung kumanan, bawal kumaliwa. So, napakahalaga po ng warning sign. Maalala nyo po, nagising tayo noong January 28, 4 a.m., yung isang pastor nga nag-post na sa Belfast, ang Landers, ang dami pa namang mga member dito. Ang Landers po ay nasunog noong January 28, 4 a.m. Napakalaki po ng sunog to the point na naubos lahat. No? Naubos din yung pagkuha ng mga bumbero doon sa wine. Biro lang po. Totoong nangyari dahil nagkakagulo. Ang nakakapagtaka lang, anong nangyari sa alarm, sa warning system ng Landers? Kasi kung meron pong effective na warning system, maaari hindi po natupok lahat. Tama po ba? Naniniwala ako kung merong epektibong babala na alarm system doon sa Landers ay maaari na hindi po natupok ang lahat at na-research ni Ate May, 500 million pesos, more likely, more or less, ang natupok po o nalugi doon po sa loob. No, hindi man lang tayo nakakuha ng isang sardinas. Pero ang issue po dito, gaano po ba ka-effective ang mga warning system dito sa Pilipinas? No? Yun po yung napakahalaga na makita po natin. Na sa buhay po natin, kung hindi epektibo ang mga magwa-warning sa ating buhay, our decision making sa ating mga paglakad bilang isang mananampalataya, ay mahihirapan po tayo na mapunta doon sa tama at mapapahamak tayo kung wala pong mga warning system sa buhay po natin. At ang konteksto po ng ating binasa sa Matthew 2, 13 to 14 ay meron pong warning na ibinigay ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang anghel sa pamilya ni Joseph, kay Mary at kay baby Jesus that time. Ito pong warning na ito ay para sa pamagitan ng isang panaginip at nung napanaginipan ni Joseph, nangusap sa kanya ang anghel na gumising ka, dali-dali, ikaw ay pumunta sa Ehipto upang tumakas. Bakit? Kasi may pinaplanong masama, gustong patayin ni Herodes ang batang si Jesus. Makikita natin ang kwentong ito ay yung verse na ito napakaikli lang, no? Pero yung chapter 1 ng Matthew hanggang chapter 2 verses 1 hanggang 12 yung nakaraang tinapi ko po, ito po ay it is the revelation of Christ being the King of Kings. Amen? And makikita natin itong part ng verse 13 hanggang sa mga susunod ay ito naman po yung rejection ng tao sa kaharian o sa paghahari ng ating Panginoon. So, na-reveal, chapter 1, ni-reveal kung sino ang Jesus na ipinanganak bilang hari, at sa kanyang pagiging hari, sa chapter 2, dito nga, ay maraming mga magre-reject. Sabi ng mga theologian, even, yung mga nakatira, malapit
doon sa pinagpanganakan ng ating Panginoon ay hindi man lang nakadalaw nung siya ay pinanganak. Mas nauna pa yung tatlong, hindi hari, di ba? Tatlong pantas, hindi rin tatlo, hindi natin alam. Yung mga pantas na galing sa silangan na napakalayo, mas naunda pa silang intentionally na pumunta upang saksihan ng ipinanganak na hari ng mga hari. At hindi lang sila pumunta, sila po ay sumamba. At ang kanilang pagsamba, nakita natin ay sila po ay nagbigay ng mga regalo at ng paggalang sa Panginoon. So, nakita natin ang revelation ng Panginoon at makikita natin sa pag-aaral natin yung rejection ng mga tao that even ng kanyang lipi, ang mga taga-Israel, ang mga Hudyo ay talagang nagre-reject sa kanya. At pinangunahan ito ng isang hindi Hudyo na dapat hindi hari, isang Edomite, siya po si Haring Herod. At makikita natin dito na napakahalaga nang tayo ay mapalalahanan o may babala sa ating buhay, no? Ayaw yata ni Pastor Ambet to kasi may babala, no? But kidding aside, no, marami pong mga babala sa ating buhay na hindi natin pinapakinggan. Pinagbabawili-wala po natin. Tama po? Isa na dyan ang kanin. Ang babala ay isa lang. Isang sandok na lang, ubos na ang kaldero pala. No? So, makikita natin sa verses 13 and 14 na si Joseph ay ginising, nangusap sa kanya ang anghel, at pinapagising siya at dali niya dapat ng kanyang pamilya doon sa Ehipto. At makikita doon sa verse na gabi pa lang, dahil sa panaginip na yon, dumilat, at gabi pa lang during that time ay dali-dali nag-impake at sila po ay pumunta na sa Ehipto. Makikita natin ang dalawang bagay dito po. Ang title natin is The Warning of God for Every Believer. So dalawang bagay po ang makikita natin dito. Una, the warning, ang babala. Pangalawa, the willing. So, makikita natin yung may mga babala, pero dalawang klase yung taong binababalaan, binibigyan ng warning. The warning is umalis sa Ehipto, papunta doon. Titingnan natin kung willing ba si Joseph o nag-wave. Ayaw niya. Ayaw niyang sumunod. At makikita natin po sa verse 13 na ang paraan ng Panginoon upang babalaan ang kanyang mga anak sa Biblia ay karaniwan sa pamagitan ng propeta. Tama po? Sina Isaiah, sina Hosea, sina Jeremiah, sila po ay sumisigaw. Sinabihan sila ng Lord, nangusap sa kanila ang Panginoon at sinisigaw nila, nagbababala po ang mga propeta upang bigyan ng warning ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Ganon din po, gumagamit din ng Panginoon ng mga anghel upang magbigay ng paalala o babala sa kanyang mga hinirang. Makikita natin sa verse 12 ng chapter 2, naalala nyo po, nangusap ang anghel doon sa mga pantas na, kinausap, siguro sinabi na rin ng anghel na huwag na kayong babalik kay Haring Herod, huwag niyong sasabihin kung nasaan yung ipinanganakan noong yung lugar kung saan nananatili yung batang si Jesus. So anong nangyari? In verse 12, imbis na bumalik sila kay Haring Herodes at mag-report, umuwi na sila doon pero sa ibang lugar na, sa ibang daan na. Nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng mga panaginip. Si Joseph sa verse 20 ng chapter 1, Matthew chapter 1 verse 20, sabi naalala nyo po sa chapter 1 na engaged pa lang si Joseph kay Mary. Nakita na niya, buntis na. Sabi, paano ko ito papakasalan? Buntis na, ayoko. Ibe-break ko na lang ito. I-divorce ko na lang ito. Yun ang kanyang plano, di ba? Naalala niyo po. Ngunit, nangusap, nagbabala yung anghel sa pamamagitan ng dream o ng panaginip na sinasabi, Joseph, huwag kang matakot na maging asawa mo si Mary dahil ang kanyang pinagdadalang tao ay hindi siya na-disgrasya, siya ay
binayayaan, ginrasyahan ng Panginoon na mabuntis at ipanganak na si Jesus. So, yun po yung unang babala, no, na nangusap sa panaginip ang anghel kay Joseph. In Matthew chapter 2, verse 19, advanced verses, ang anghel din po ay nagpakita sa panaginip na noong umalis na sila sa Egypt, doon sila nanatili para magtago. Tama po kay Herodes. Nangusap po sa verse 19, ulit sa panaginip na bumalik na sila. Okay? In verse 22, noong papunta na sila sa Judea, nangusap ulit sa panaginip ang anghel kay Joseph, sabi, nako, si Archelaus, yung anak ni Herodes, patay na tatay niya, ang pumalit ang anak niya, ang nagahari sa Judea. Huwag kayong tutuloy doon, bagkos pumunta kayo sa Galilea, at doon may maliit doon na Nazareth na lugar kung saan doon kayo pili. So yun po ay nangusap na naman ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang anghel, sa pamagitan ng panaginip. Si Joseph ay winarningan ulit ng anghel sa kanyang panaginip. Maalala natin sa chapter 1 verse 13, itong pag-aaralan natin na Joseph, nasa bingid ng kamatayan ang iyong asawa at ang anak niya. Mapapansin nyo yung verse, hindi anak ni Joseph. Makikita niyo pag binasa nyo, take the child and his mother. Kita nyo? So, hindi, take your child. Hindi. No? So, malinaw. Malinaw talaga yung theology natin about that. So, in this verse 13, makikita natin na nangusap na naman yung anghel kay Joseph na papatayin. Nasa panganib ang buhay nila. Of course, idadamay na rin sila siguro. Pero the main na purpose ni Herod is to destroy Jesus Christ, to kill Jesus Christ. Yun po yung sinasabi sa verse 13. Ano nga gusto ko pong sabihin sa mga panaginip na ito? Si Muraya, kapag bagong gising every day, every morning, anong dream mo, anak? Yan, lagi yan. Kanina ang sagot niya, Sunday, Lord's Day. Yan daw ang panaginip niya. And anong kahalagahan ng panaginip? Ang point dito, God does not anymore use prophecy, whispering voices, imaginary signs, and warnings, and even angelic dreams to warn His people in our day. Hindi na gumagamit ang Panginoon ng mga panaginip. Tandaan nyo po, hindi na gumagamit ang Panginoon ng panaginip ng mga may bumubulong sa iyo, may mga parang nangusap sa iyo na parang na ito ang gagawin mo. May mga nakitang sign, Lord, pag may dumaan na dalawang nakapula, ito na yon, kalooban mo. Nako, dalawa. Tatlo dumaan. Sandali, anong ibig sabihin nun? May extra bonus, Lord? Diba? So, hindi na nangungusap, hindi na nagbibigay ng babala ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Even, hindi na nangyayari nangungusap ang mga anghel direkta sa ating mga panaginip. No? Ang sabi ng siyensya, ang panaginip, ayun daw pong mga napanood mo na movie, mga nare-retain sa'yo, yung napagkwentuhan mo, yung mga pinoproblema mo, basically yun daw yung nabubuo. And biblically speaking, no, pagkatapos po na nawala na ang Panginoon, lalo na yung apostolic era, kung saan sina Peter, si John and James ay nangunguna sa simbahan, pagkatapos po ng batch nila, tumahimik na yung ganitong mga ginagamit ng Panginoon. Na wala ng propeta, wala na pong mga nagsasalita kung ano na para babalaan tayo, mga kapatid. Ang sabi nga po sa Hebrews chapter 1 and 2, Hebrews chapter 1 and 2, sabi ng nagsulat ng Hebreo, long ago, matagal na, long ago at many times, palagi, sa iba-ibang paraan, ang Diyos, that God spoke to our fathers by the prophets. But, pagdating po sa verse 2, but in these last days, remember Hebrews was written during the New Testament. But in these last days,
He has spoken to us by His Son. Noong unang panahon, sabi ng Hebrews, sa Old Testament, nangungusap ang Diyos sa propeta, sa mga anghel, sa mga signs. No? Ngunit, Hebrews chapter 1, verses 1 and 2, ngayong mga huling panahon, huling araw, ay nangungusap ang Panginoon sa mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang kanyang anak ay may salita o yung ebanghelyo. So meaning, if you are in the midst of decision making, kung meron po tayong pinagdidesisyonan, kung meron po tayong pinagdadaanan sa buhay, wag na wag po tayong makikinig at aasa sa mga babala na hindi na biblical. Okay? Ang aking panalangin, mga kapatid, is God warns His people through His words. Tatandaan niyo po, God warns His people only through His words. Binababalaan po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. So kung meron kang problema sa trabaho, anong titignan mo? Kapag ka naging mabait sa akin yung boss ko, kapag nakipagbati sa akin, o kapag may ganito. Hindi po. Ang babasihan natin ng babala kung saan tayo kukonsulta ng ating mga sitwasyon, kung paano tayo gagalaw at magkakaroon ng desisyon ay ang banal na salita ng Diyos. Babalikan mo, ano bang sinasabi ng Bible? Ito yung nangyari kanina. No? Nag-away kami ng asawa ko. Ang point niya ganito, ang point ko ganito. No? Sign na ba ito na maghihiwalay kami? Hindi. No? Bumalik ka sa Biblia at tignan mo, tama ba yung point ng asawa ko? Tama ba yung point ko? Ngayon, makikita nyo, mga kapatid, kung umaakma sa salita ng Diyos ang argumento o ang ating mga desisyon, ito po ay malamang sa awa ng Panginoon, sa ating pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po ay makalulugod at kalooban ng Panginoon. Amen? Hindi na po tayo nakikinig sa aking pakiramdam, sa aking pananaw, sa aking narinig, sa aking may mga signs. Wala na po yan. Bilang reform which is biblical, ang sinabi ng Hebrews long ago, matagal na nawala na ang mga bagay na ito at tayo ngayon ay mag-focus na lang kay Jesucristo bilang siya ang magbababala at sa kanyang mga salita ang maging babala ng ating mga buhay sa ating mga bagay-bagay. Amen? God warns His people through His words. So beware of other warnings. Maging mapagmatsyag at maging maingat sa ibang mga babala na hindi nakasulat sa banal na kasulatan ng Panginoon. Ang mahirap kasi sa panaginip, ngayon, ang mahirap kasi sa nadinig mo, ang hirap kasi doon sa napakiramdaman mo at naging pananaw mo, yung basihan mo ay makasalanan. Number 1, ikaw, yung nakakapakinig, ikaw ay makasalanan. Meron kang sariling bias inclination. Minsan, yung mga bagay, may dumaan na ganitong kulay dilaw na sasakyan. Ito na ba ang senyales na ako ay yayaman dahil kulay dilaw ang 500 pesos may ibibigay? Yung mga ganon, no? I-relate natin yung mga bagay na warnings na nakapaligid sa atin, yung mga bagay-bagay, doon sa gusto nating mangyari. Where in fact, ang babala ng Panginoon ay babalaan tayo, paalalahanan tayo, para dalhin tayo sa kanyang kalooban. Amen? And in this verse 13 and 14, makikita natin, kalooban ng Diyos na bigyang babala si Joseph upang dalhin niya sa safe na lugar sa Egypt ang kanyang pamilya upang magampanan ni Jesus ang kanyang pagiging tao at gloriously, Christus Victor, siya ay maging tagumpay sa bundok ng Kalbaryo. Amen? Mga kapatid, napakahirap po na umasa sa mga senyales at even yung mga Christian churches, yung iba, naniniwala pa rin sila na minsan ang Holy Spirit daw nangungusap, pero can you prove it? Yun lang naman ang tanong natin. Can we have a receipt? Meron ba tayong pruweba na ang pangungusap na yon sa iyo ay ang Panginoon nga ba talaga? Dahil kung paano naging
deceiving ang mga bulong ni Satan nung si Jesus ay tinetempt niya, ay baka hindi din galing sa Panginoon yung mga babala na yan ng inyong buhay. Kaya pag may mga bumubulong sa atin, sandali, check ko lang sa salita ng Diyos kung ito ay umaakma. So beware of other warnings that may not be from God. In this case, in verse 13 and 14, sure na ang Panginoon ang nagpadala ng kanyang anghel upang mangusap, upang maging safe si Joseph ang kanyang family. Ganon din tayo mga kapatid. Pinadala na ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Chapter 1 ng Acts, siya ay nag-ascend. Ang iniwan niya ay ang kanyang banal na salita upang maging giya, maging guide ng ating buhay. Tanong, anong klaseng babala ang pinakikinggan mo sa iyong buhay? Naniniwala ka pa ba sa mga bagay na ito na walang resibo o walang tutungtungang katotohanan? Tatandaan natin, sometimes we pray, Lord, speak to me by your Spirit. Amen. Kailangan yung Espiritu na yon, yung ay tumutungtong sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng Spirit lang. Ang Espiritong hindi tumutungtong sa katotohanan ng salita ng Diyos o kay Kristo ay hindi Espiritu ng Panginoon. Tatandaan po natin yan. Maaring Espiritu lang ng kasalanan natin, yung inclination natin, yung gusto lang natin. Pero ang gusto ng Panginoon, ang will ng Panginoon ay ang kanyang banal na salita. So yung Spirit should be working with the truthfulness of the gospel. Amen? Kaya napakahalaga ng ating pananaw. Maiba tayo doon sa mga pananaw. So tanong ulit, anong klaseng babala ang pinakikinggan mo sa iyong buhay? Sa mga babalang galing sa haka-haka lang ba? O sa mga babalang galing sa mga talata ng Panginoon? Haka-haka o talata? Mahalaga. Ang haka-haka, ay, mapapansin mo, ay, mali pala. Pero, ni minsan, ang salita ng Diyos hindi nagkamali in the history of mankind. So, where will we trust our inclination, our decision-making doon sa warning na higit na maaasahan, no, at mapagkakatiwalaan na yung salita ng Diyos. At yan po ang aking hamon, mga kapatid. This is not just a simple warning, but an urgent warning. Ang nangyari sa verse 13 at verse 14, mabilis na pinapaalis ng anghel sina Joseph, magmadali kayo para kayo ay maging ligtas dahil paparating na ang kawal ni Herodes para patayin si Jesus. Itong warning na ito ay galing totoo sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anghel at ito po ay may lamang pagmamadali, no? It is an urgent warning, urgent warning. May urgency. Meron pong pagmamadali sa atin. Makikita natin sa verse 13, himayin natin yung word. Sabi doon, rise. Rise, tumayo ka, no? Flee. Ano ba sabi? Pag tinagalog mo yung flee, lumipad ka. Lumipad. So, kapag yan ang ginagamit ng writer sa Griego o ng writer ng Biblia, merong emphasis po diyan. No, yung rise diyan, hindi parang gising na, alas 7 na, papasok ka na anak. Hindi yan. Hoy, gising ka. Dapat ganon. Ganon ang ibig sabihin nun. Magmadali. Yung term dito na rise, ginamit yan sa Bible ko na ESV, pero sa Legacy Standard Bible, NASB, NIV, New Living Translation, ang nilagay, mababasa nyo, get up. Tumayo ka. Hindi lang gumising, get up, tumayo. So, parang sinasabi, hoy, gising Joseph, may danger, may mangyayaring masama. Tapos, kung makikita natin yung word na flee, fly yan, di ba? Flight. So, may mabagal bang lumilipad? May dahan-dahan po ba? Meron, pagka sa video, ni-slow mo. Pero sa totoong buhay, napakabilis po kapag lumilipad po ang isang bagay. No? Ang sinabi po ng ESB, LSB, NASB, yung version ng Biblia ng New Living Translation, flee, lumipad. No? Pero maganda yung ginamit ng NIV, escape.
Ang ganda ng term ng ginamit ng NIV, escape. So meaning, gumising ka, Joseph, tumakas ka. Meron bang tumatakas na mabagal? Wala po. Ang tumatakas po ay nagmamadali. Tama po ba? Parang yung pagdadrive ni Kuya Miso nung papunta ng Silang. Parang hinahabol ng pulis. No, last year, no? Kasi naalala ko lang dahil we are about to pray for the family camp. Maraming salamat po. And makikita natin, yung mga words na ginagamit ng babala na ito ay mga babalang nagmamadali. May urgency, no? So, hoy gising, Joseph, takas ng mabilis, dali mo si Mary at ang kanyang anak na si Jesus sa Ehipto. Ang mga babala na nagmamadali, kinakailangan ng madali ang response. Tama po? Nung nasunog po ang Landers, sobrang traffic sa SM Fairview. Tapos, iilan lang daw na mga ambulansya po ang mga rumusponde nung una. Tapos, yung ambulansya na ito, kukunti na nga lang, nawawalan pa ng tubig. Kailangan pang mag-igib at nagmamadali, kaya po sila nagwawangwang kasi they need to respond na malayo ko palang tumabi ka, nakikita mo may nagwawangwang na gano'n, may mga siren, para ikaw tumabi ka dahil kami ay nagmamadali. So ganun din ang picture nung Matthew chapter 2 verse 13 to 14 na Joseph, ang iyong pamilya, mabilis. Umalis na kayo, pumunta kayo ng Ehipto dahil may masamang mangyayari sa ating Panginoong Yesus. No, kayo ay magmadali. Bakit ganon? Because the life of Jesus is at stake here. No? Makikita natin na nung nireveal ng Diyos sa chapter 1, si Jesus bilang hari, meron agad resistance. Nire-reject agad ng unbelieving people yung kingship ng ating Panginoon. So papatayin talaga. So mga kapatid, life-threatening circumstances are always urgent. Meron bang kapag sa ER, no, kapag nasaksak lang naman sa dibdib, hindi ba tayo magmamadali? No? Sanay na ako doon, puro dugo, ang lansa. Alam mo, nagkatay ng baboy, dumadating sa ER. Hanggang sabi mo ba doon sa naliligo ng dugo, umupo muna po kayo dyan, ibibipi ko kayo. Relax lang po. Di ba hindi? Kami po, tumatakbo kami, sa salubungan namin na nagmamadali, 8 tao, hindi na makatayo yun, bubuhatin namin yun na parang papel, dahil dami namin, mga lalaki, at ilalagay namin sa stretcher at mabilis namin i-respondihan ng buhay. Mga kapatid, ganun din po ang mga babala. Kailangan maintindihan natin na ang babala ng Panginoon ay may pagmamadali, may urgency, no? Hindi natin babawaliwalain, kundi dapat natin pong tignan at itrato po ito na life threatening. Kapag ang babala ay bahala mo, mga kapatid, mahirap po. Ang dami pong nangyari ng January 26 sa Basilan. In just 15 minutes, yung Roro na barko ay lumubog po. 15 deaths, 15 po yung patay, 28 po yung missing. Tapos may nakikita pa yata kahapon o nung isang araw na lumulutang-lutang yung mga ibang mga nawawala. Mga kapatid, 15 minutes. Parang nakarelax silang ganyan, biglang nagsabing lumulubog na, kanya-kanyang kuha na ng life jacket. Kung ikaw, makikita mo ba sarili mo na, sandali lang, magpupulbos muna ako at CCR muna ako at hindi ako magmamadali. Pakilagay lang muna dyan yung life jacket. Di ba hindi? Kukunin mo agad nagmamadali at susuotin mo ito upang ikaw ay maligtas. Talon. Tama po? Because in just 15 minutes, yung barko po na yun is totally submerged. And 2.5 hours daw silang palutang-lutang. After the 3rd hour, doon lang dumating yung mga rescue, yung Coast Guard. Mga kapatid, ang bawat babala
na nanggagaling sa Panginoon ay para sa ikabubuti po natin. Kinakailangan po nating mag-respond in a way na nakataya ang ating buhay at tayo po ay sumunod sa Panginoon. Ang punto, God warns His people with urgency for them to quickly respond from the fast-coming dangers of our lives. Ginagamit ng Diyos ang kanyang mga babala upang tayo ay mabilis na sumunod upang hindi natin maranasan ang mga magpapangit na yugto ng ating buhay. Napakarami pong mga masasamang nangyari sa atin dahil po yun sa ating pagbawalang bahala sa mga babala ng Panginoon. Tama po? Lingunin nyo ang maraming mga decision making na inuna nyo ang sarili nyo, inuna nyo yung gusto nyo, hindi yung gusto ng Biblia, hindi nyo konsulta ang Panginoon, kaya puro kapalpakan. Noon, ang lagi ngang nababanggit ko sa aking mga preaching, tayo ay hari ng sablay. No, kanta po ni, sino ba kumanda niyan? No? Napakahalaga po. So mga kapatid, do not neglect God's urgent warnings because the enemy is fast approaching. Wag na wag kang magbabaliwala sa mga babala dahil nagmamadali parating ang kalaban upang sirain ang iyong buhay. So kung wala po ang babala ng salita ng Diyos, ang kanyang banal na spirito, sirang-sira ang buhay mo, mga kapatid. Ang tanong, gaano tayo kabilis tumugon sa mga babala ng Diyos sa ating buhay? Maagap ba tayo sa pagtugon sa mga babala ng Diyos na ipinapakita niya sa ating buhay? Yun po yung gusto ko pong ipakita. This is the warning of God. And the warning of God is certain. Ang babala ng Panginoon ay tiyak. Kung ano ang kanyang babala, mangyayari. So kung ikaw ay hindi susunod, hindi makikinig, iba walang bahala, i-delay mo ito, kaya makakaranas ka ng mga bagay na hindi maganda sa iyong buhay. Yun ang ating problema, mga kapatid. We don't treat every urgent warning of God with an urgent response within our hearts. Kaya nga itong pangalawang punto, the warning and the willing. Napakahalaga na ikaw at ako, hindi lang natin madinig, makita sa ating buhay yung babala ng Diyos, yung warning, dapat tayo din po ay maging willing. Dapat willing tayo na matanggapin yung warning, intindihin yung warning na yon upang tayo po ay maging willing o makapag-respond ng maayos. In Matthew 2:13, makikita natin ito po ay nagmamadali, may babala na talagang urgent po. At ang observation po natin dito, mga kapatid, ano ang ginawa? Makikita natin, ano ang ginawa ni Joseph? Ano yung response ni Joseph, no? Doon sa babala na galing sa anghel. Sabi doon sa verse 14, and he rose and took the child and his mother by night and depart to Egypt. Mga kapatid, kung paano sinulat yung verse 13, kung itatapat mo siya sa pag-aaral mo, yung rise naging rose, yung take naging took, no? And yung flee nag-depart. Makikita natin yon kapag binibilugan nyo po kasi yon sa pag-aaral sa hermeneutics, binibilugan po natin yung mga verbs, yung mga action words. Kung makikita natin yung utos, yung babala, gising, lipad o takas papuntang Ehipto. Yung response ni Joseph ay ganun kabilis, no? Ganun kabilis na he rose quickly and he took right away, immediately, yung kanyang pamilya at siya ay gabi pa lang ay umalis na ng Egypt. Makikita natin sa verse na nagmamadali yung warning at nagmadali, willfully, willing si Joseph na sundin yung warning na yon. Ebidensya, kailan? Gabi pa lang, sabi ng verse 14. Gabi pa lang, kailan ba nangyayari ang panaginip? Usually gabi. In this context, tulog sila gabi. So, gabi rin, nung gumising, nung naalimpungatan siguro, umalis na agad. So, ganun kabilis yung response.
So there's an urgent warning, there's also a willing person that responded to that warning. Sabi nga ni Albert Barnes, the moment Joseph was awakened by the angel in a dream, he arose immediately and prepared at once to obey the command. Nung nadinig ni Joseph, nagising siya, naalimpungatan siya sa panaginip, dali-dali, walang pungas-pungas, kinuha niya, nag-impake siguro upang sundin yung babala na yon. Ang point dito, God wants His people to respond in all His urgent warnings with urgency. Gusto ng Panginoon na maging katulad natin si Joseph, na kapag pinapaalalahanan niya tayo ay mabilis na gawin yung mga bagay na dapat nating gawin nang nasa tamang oras. Ilang mga babala at ilang mga kailangang gawin sa buhay natin ang pinagwawalang bahala natin. Tsaka na, next time na, later na lang. Ang dami tayong mga hindi pa nagagawa. Mula sa bahay, sa trabaho, sa ating mga asawa, mga pinangako natin sa ating anak, how much more sa gawain ng Panginoon. Ang dami po nating mga pinagbabawalang bahala at tsaka na lang, dinedelay natin. No? For Joseph to respond is impossible. Tatandaan nyo, gusto ko pong makita ito nating lahat, na urgent yung warning, yung babala, then urgent din yung response ni Joseph. Tama po? Imposibleng mag-respond ng mabilis si Joseph. Alam nyo ba kung bakit? Number 1, tulog siya. Tama po? Kailangan ng Panginoon na gisingin siya sa pamamagitan ng anghel ng Diyos sa kanyang panaginip. Pangalawa, walang cellphone, walang iPhone, walang Android nung araw para mababalaan. Tama po? Pangatlo, walang ilaw sa streets para maglakad ang mga tao noon. Sobrang dilim. Okay? Kailangan, una, gisingin muna siya ng Panginoon. Yun po yung sabi doon sa verse 14. He arose not because of himself, but it is the angel of the Lord awakened Joseph. Ang Panginoon, ang kailangan gumising sa'yo para ikaw ay sumunod sa kanyang babala. Maraming taong natutulog, mga kapatid, tinutulugan at binabawala ang bahala ang mga babala ng Diyos. Pero, bakit ikaw ngayon ay gising? Nandito ngayon nagpupuri, nakikinig sa babala na sabi nga ng Psalms, ang lahat ng mga naniniwala kay Kristo ay sumamba. No? Bakit ikaw ngayon? Dahil ginising ka. Ginising ka ng Panginoon at ang ating makikita sa paggising niyan ay ang ating kaligtasan. No? Hindi tayo makatatayo, makukuha ang ating pamilya, dadali natin sa Ehipto, sa tahanan ng Panginoon, dito sa pagsamba kung hindi ka ginising ng Panginoon. Sabi nga ni Brother Melchor kanina, no, ito yung dating hindi ko ginagawa. Na dinadala ko lang dati, nahatid lang daw po niya ang kanyang mga anak sa church. Tapos, uwi na, o kailangan niya magpahinga. Pero ang nakita niya ngayon, siya ay nagising na ako pala dapat ang nangunguna para sa aking pamilya. Mga kapatid, kung hindi tayo bibigyan ng bagong buhay, gisingin tayo, na born again tayo, binago ng Panginoon ang ating mga puso at mga mata, hanggang ngayon, tulog pa rin po tayo sa mga paalala. Kung makikita niyo, gising, tapos hitok. Wala tayong kakayanan, mga kapatid, na gumalaw, gumising lang, wala tayo. We are totally depraved. We are dead in our trespasses in Ephesians chapter 2. And how much more, how can we take? Meron bang tulog na kaya niyang kunin yung mga gamit at mag-alsa balutan? Wala po. No? Ako lang ang nakakagawa niyan. Somnambulism, sabi sa science, it is sleepwalking. Sleepwalking ay, ito po ay, natulog ka sa higaan, gumising ka sa kusina. No? Pero,
wala kang makikita na nananaginip na naglalakad ng sumunod sa instruction. Wala po. Meron siyang sariling nilalakad doon. But this Joseph, talagang gising siya at he took the child. No? Talagang ang Panginoon din ang nagbigay sa kanya ng willingness. No? Una, ginising siya. And willfully, yung sarili lang niya para tumayo, di ba nakakatamad? Sino rito mapakahirap pagka bagong gising, hindi mo natatayo? Napaka-rare lang yung tao na pag ginising mo, uupo agad, tapos gano'n na. Naalimpungatan pa nga iba. Karamihan ng mga tao sa atin, pag ginising tayo, pupungas-pungas. Pag nag-alarm ka pa, pinapatay mo rin naman. Tapos after 5 minutes, mag-a-alarm na naman, papatay mo na naman. No? Pagka gano'n, nag-alarm na naman, patay ka na sa boss mo. No? Late ka na. Ang gusto ko pong sabihin, mga kapatid, we can respond to every urgent warnings of our lives, not because of ourselves, but because of the great mercy and grace of our God. In fact, we are dead. We cannot arise. We are so dead, we don't have the strength and energy to take our family into safety. Amen? Isa pa ang problema, yun nga, wala ngang globe, wala ngang smart, walang talk and text noon. Para dumating sa bahay ni na Joseph, yung balitang papatayin ng kanyang si Jesus, dapat meron munang magchat-chat, meron munang magte-text. Oh, sandali, may paparating dyan. Wala namang ganong technology, tama? Kinakailangan noon na merong malapit doon sa hari na magsasabi, uy, nadinig ko, nagpa-meeting si Herodes, papatayin yung anak mo. Kailangan meron mo ng inner circle na nakakaalam ng plano at yung may alam na yon ay ichuchuchu niya. Sasabihin na niya doon sa kina Moses. Pangalawa, hindi lang problema yung magbabalita. Napakalayo. Miles away ang pinag-uusapan natin dito. Ang mga nagbabiyahe noon, mga kapatid, ay kamelyo o lakad lamang. Sabayan mo pa ng gabi, napakabagal, lalo na, walang flashlight, walang ilaw. So, imposibleng makarating yung babala na yun. And it would take time. Baka nga pag dumating pa yung nagbabala, umaga na, nandyan na rin yung mga kawal. Wala na, mamamatay talaga si Jesus. Pero mga kapatid, ang Panginoon ang nag-intervene. Na hindi lang yung binababalaan ng ginigising niya, binibigyan niya ng willingness para sumunod sa kanyang babala, ay siya mismo ang kumilos, fast delivery, mabilis pa sa Lalamove at Shopee ng bahay mo, sa bahay mo, dumating agad yung angel na nagsabing may danger na mangyayari. Ang punto, mga kapatid, God, through His urgent warning, is the true protector and preserver of the lives of His people. Ang Panginoon, ang totoong tagapagligtas, sanggalang natin sa lahat ng mga babala na sinasabi niya sa ating buhay. Hindi po ang Diyos, hindi po yung angel ang lumigtas. Tandaan nyo, ang angel, sabi sa Biblia, is an messenger lamang. Ang tunay na nagbabala kay Joseph at sa kanyang pamilya at kay Jesus ay ang Panginoon upang sila ay maging maligtas. Amen? Kaya't marapat ang ating Panginoon ay ating purihin, pasalamatan na siya ang nagbabala sa lahat ng yugto ng ating buhay upang tayo ay maging safe o maging maayos ang ating kalagayan. Hindi lang physically, lalo na ang babala ng Ebanghelyo na ang Panginoon ang nagbigay ng kasagutan ng kanyang bugtong na anak na kung sino man ang manampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, alam po ng Panginoon ang lahat ng bagay. He is the omniscient God. He knows all things. He knows the heart of Herod na yung mga pinag-utusan niya, talagang mas mabilis ang kanya anghel upang sabihan si Joseph, mga kapatid. At hindi lang yon, God is an omnipotent God. Hindi lang siya alam,
Kaya nalaman niya, kaya nag-warning sa pamagitan ng kanyang anghel. Meron din siyang kakayanan, omnipotent God, upang baguhin ang puso ni Joseph para maging willing siya sa warning. Napansin nyo, si Joseph ay nag-hesitate na sumunod upang pakasalan si Mary. Tama po? Chapter 1, verse 19 and 20. Nag-hesitate nga, ayoko nang pakasalan si Mary. Tapos ngayon na naman, papapuntay mo ko sa Egypt. Ang ganda-ganda ng kalagayan ko dito, tahimik sa Bethlehem. Tapos papapuntahin mo ako. Di ba, nandun na yung hesitation, nandun na yung mga tanong ni Joseph. Maaari talagang hindi na siya maging willing. Dahil, eto na, istorbo ba? Kumaga parang, mula nung naging asawa kita, Mary, mula nung nabuntis ka kay Jesus, parang sumama na yung aking buhay eh. Ang dami na naging problema. Pero mga kapatid, yung unwillingness, yung hesitation ni Joseph, it is God, the omnipotent God, who touched his heart, na nung inutusan siya ng anghel, nagmadali siya, at siya ay willfully na sumunod sa babala ng Panginoon. Ang challenge ko, mga kapatid, the Word of God serves as the urgent warning to every believers. Ang salita ng Diyos ay ang babala sa ating buhay bilang mananampalataya upang tayo ay makaresponde ng mabilis at may buong puso sa ating Panginoon. No? Hindi lang tayo urgently nagmamadali dahil napilitan, hindi. Sumusunod tayo sa mga babala ng Panginoon dahil tayo ay nagmamadali, alam natin may danger at tayo po ay may buong puso, willful. No, gusto talaga nating sundin ang mga babala na yon. Ang reality, mga kapatid, our nature, we do not want to be one. Ayaw natin na tayo ay pinagsasabihan. Ayaw po natin ng mga babala. Kakainis. Ayun lang ang kiko, papaikutin pa ako. Yung babala, minsan may mga ganon, di ba? May mga babala. Pwede ko namang gawin to, kaya lang may babala eh. Mga kapatid, kaya may babala dahil meron pong mga danger o may mga masasamang bagay na maaaring mangyari na kung hindi natin ito gawin, hindi natin pansinin, mapapahamak po tayo. That is our nature. No? There's a warning and hindi tayo katulad ni Joseph. And even si Joseph, nakita mo, nag-hesitate. No? Ganun din tayo. Mahilig tayo mag-hesitate. Mahirap tayong pagsabihan. We neglect every warnings from us. Later na lang. O sige. Yung mga sige, no yun eh. Sige, gagawin ko, sige. Sige, no yun. Kaya huwag kayong makikinig sa mga asawa nyo, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho. Yung sige, nako, sisigihin kayo niyan. Hindi talaga gagawin yan. No? Yung later na lang. O sige, mamaya. Yan, yung ganyan. Mamaya. Yung mamaya yan, nako, mawawala. No? Mawawala yan. Yung later, magiging never mind. Never mind na lang. Hayaan mo na. How many warnings we have neglected in our lives? Napakarami at ilang mga paalala, practical, spiritual, emotional na paalala, ang winalang bahala natin kaya nag-cause ng matinding problema sa buhay mo. Alam nyo po, ang unang-unang paalala ay sa hardin pa lang na huwag kakainin ng prutas na ito. Kung kakainin ito, ito ang mangyayari sa inyo. May warning na agad. Doon pa lang sa paraiso. Anong nangyari? Winalang bahala. Kasi nature po talaga natin, ang ayaw natin na pagsasabihan. Mga kapatid, ilan pa bang mga darating na mga babala ng Panginoon ang ating mararanasan? Ang tanong ko kanina kay Kuya King kanina, naintindihan mo na kung ikaw ay makasalanan, alam niya kung saan siya pupunta, sa impyerno. Pero sabi niya, thankful po ako, Pas. No? May babala. Nakita na niya yung babala na kung hindi siya mananampalataya kay Kristo, ay dun siya mapupunta sa walang presensyang Diyos at walang katapusang pagdurusa. Mga kapatid,
our nature. We do not want to be warned. Ayaw natin ng pagsasabihan tayo. Ayaw natin ng mga babala. Ito po ay humuhugot sa ating matigas na puso. Tatandaan natin. Dahil tayo po ay makasalanan. Warnings are to wave us for sure dangers. And God warns us for us to be safe. Wala pong babala ang Panginoon para lang walang purpose. Ang purpose po ng Panginoon kung bakit pinapaalalahanan ka niya sa kanyang mga salita ay para ikaw ay mapabuti. Mga kapatid, kaya tayo napapahamak dahil ayaw nating napapalalahanan. Yan po yung katotohanan natin. Ayaw nating napapalalahanan. Sabi nga ni Stephen Charnock, siya po ay noong 1628, na Puritan theologian, pastor, sabi niya, human heart's sinful inclination is towards self-exaltation. Gusto niya yung sarili lang niya yung nasusunod. Yun yung gusto daw ng ating mga puso. Ito yung sabi niya, and I quote, self is the great antichrist and anti-God in the world that sets up itself above all else. Wow! Ang gusto daw natin, mga kapatid, ay inilalagay natin ang sarili na pinakamataas sa lahat ng bagay at tayo po ay maging hari ng ating buhay. Kaya makikita natin, ayaw natin ng babala. Ayaw natin ng mga pinagsasabihan tayo ng Diyos. In fact, ang sabi niya, we are anti-Christ. Ayaw natin kay Kristo. Ayaw natin sa Diyos na nagbababala. Mga kapatid, yan po ang katotohanan ng isang kaluluwa na hindi binago ng Panginoon. Ayaw niya. Alam niyo po, kung iintindihin niyo lang, yung Matthew chapter 2 verse 13 to 14, kung si Jesus, sinahabol siya ng mga kawal ni Herodes, tingin niyo ba mamamatay si Jesus? Hindi naman eh. Kasi po, Diyos siya eh. Tama po ba? Amen po? Pero tignan niyo yung humility. Para ipakita sa atin na even si Christ, ang kanyang pamilya, ay nagpakumbaba sa babala ng Diyos na pumunta muna kayo sa Egypt at kayo'y magtago muna. Hindi ba't pwede rin naman maging super science si Jesus Christ na lumaban doon sa mga kawal ni Joseph, ni Herod? Pwede niyang gawin yun, di ba? Parang si Gohan, yung maliit na super saiyan na anak ni Goku. 'Di ba? Na pag lumapit sa kanya, pwede na niyang gamitin yung kanyang kapangyarihan. Pero bakit ganun? Hinayaan ng isang Diyos na sumunod siya doon sa Diyos Ama na hayaan magtago muna sila sa Egypt. Kasi pinapakita po na kung si Kristo na isang hari, iyong tagapagligtas ay marunong sumunod at magpakumbaba sa babala ng kanyang Diyos Ama, how much more tayong mga mananampalataya? Kailangan natin ibaba, magpakumbaba at magpasakop tayo sa babala ng Panginoon. Amen po ba? Tatandaan natin, kung si Jesus ay hinahabol para patayin ni Herodes, hindi siya mamamatay. Pero pag ikaw at ako, may humabol sa iyong papatay sa iyo at sisira ng buhay mo, sure yun, masisira ka. Tama po ba? Mamamatay tayo. No? Tatandaan natin, tayo po ay nahabol ng kamatayan ng mga problema araw-araw. Tama po ba? Ilang taon na si Brother Ahabeg, mabilis nauuna sa kamatayan. Hanggang ngayon ay malakas. Sabi ko nga kanina, kada linggo, Brother Abe, bumabata kayo. Di ba? Ayoko na sabihin yung pangalawang linya. Naging kamukha niya isang senador. Ang gusto ko pong sabihin, Jesus conquered death without the help from us. Si Jesus, siya po ay nanalo. Christus victor sa kamatayan nang walang tulong natin. But we cannot conquer death without Him in us. Kung tayo naman po, hindi tayo mananalo sa kamatayan na umahabol sa atin kung wala si Kristo sa ating buhay. Mga kapatid, yan po ang paalala ng Panginoon. Yan po ang paalala ng Panginoon.
The greatest warning of God for every believer is for us to repent of our sins and believe Jesus Christ alone. Kung ikaw, mga kapatid, ay hindi pa nananampalataya sa Panginoon, bakit hindi ka maniwala sa kanyang babala na kung sino man ang hindi manampalataya sa akin ay mapupunta sa lumalagablab na apoy? This is not all about you, mga kapatid. This is all about God waking up you like Joseph and saying, trust God, trust me, trust Jesus. Dahil kung tayo po ay susunod sa babala na yon, mga kapatid, tayo po ay hindi mapapahamak. Amen po? Tayong lahat ay magsitayo. Meron po akong kwento sa inyo. Naalala niyo po yung tsunami sa Phuket, Thailand? Mami, okay lang po, nanakaw po. Naalala niyo po sa Phuket, Thailand, may tsunami po na dumating, naalala niyo po. Sabi sa balita, 270,000 people died yung coastline na yun, yung kahabaan ng Phuket Beach. Kasi nga naman, yung tsunami mula dito, ito yung pangpang, ito yung tubig pangpang, umabot po doon sa school ng Shilito. Ganun kalayo. 270 people died. Pero may isang portion doon sa Phuket, Thailand, may isang resort po doon na walang namatay. Walang namatay, no? Sinasabi ng balita na 100 plus na mga tao ang hindi namatay doon sa resort na yon. Bakit? Meron pong isang 10 years old na batang babae na bago sila mag-swimming doon sa resort sa Thailand, pumasok siya sa school. Ang topic nila, tsunami. At natutunan niya, ano-ano yung mga early warning sign ng tsunami. Alam niyo po, naalala niya, yung nakikita niya doon sa dagat, abnormal, nakita niya, yun yung napag-aralan ko. Sandali, ano to mga to? Nung napagtanto niya, yung mga early warning sign, tsunami to. Alam niyo po, sinabi niya sa nanay niya, may tsunaming dadating. Ayaw pa nga maniwala ng nanay niya eh. Pero yung tatay niya naniwala sa kanya at kinuha yung isang kapatid nila na nasa swimming pool at nagmadali sila at sinabi dun sa security guard, pagsabihan po ang lahat, may tsunami na darating dahil doon sa warning na natutunan ng bata sa school. Alam niyo po mga kapatid, in just few minutes, lahat ay nagtakbuhan at dumating po ang tsunami nga. Na-save po ang 100 plus people doon sa resort na yon. Yun lang yung resort na walang namatay. No? It's because of the small 10-year-old na babae na nalaman niya kung ano yung warning. Tinanong siya, ikaw yung batang babae, si Tilly, sabi niya, Tilly, you are the hero na 100 plus na mga tao ang nasagip mo. Sabi ni Tilly, I am not the true hero. Ang totoong hero ay yung teacher ko na nagturo sa akin ng early warning signs kung paano ma-identify yung mga warnings na yon na mayroon ngang tsunami. Alam nyo po, ganun din po tayo, ang buhay po natin. Ang tunay na tagapagligtas na maglalayo sa atin sa mga tiyak na kapahamakan ay ang Diyos at ang kanyang salita. Amen? It takes only 10 years old na babae na maliit sa simple study ng early signs and warning na save niya. How much more? Kayo, hindi po kayo 10 years, kayo po ay mas mataas pa ang pinag-aralan, mas marami ng experience sa buhay. It's just our willingness, mga kapatid. Nakita natin yung warning, katulad ni Tilly, yung bata, willing ba tayo na gampanan, yung nagmamadali na sundin ano yung babala ng Panginoon. Amen? Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito. Salamat sa iyong mga salita na sa dadalawang verses na ito, Panginoon, nakita namin na meron po pala kayong mga warning sa aming buhay. At salamat, O Diyos, dahil
Kahit kami matigas ang mga puso, katulad ni Joseph, you changed our hearts, O God. And you made us willing, Panginoon, upang mag-respond ng mabilis at may buong pusong pagsunod sa iyong mga babala, Panginoon. Maraming salamat po dahil iniwanan niyo po kami ng tiyak at accurate, Panginoon, na babala. Yun po ang iyong mga salita. Kinakailangan lamang po namin itong maintindihan at sundin ng buong puso dahil sa mga katotohanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil mula po ng Old Testament hanggang sa panahon namin ngayon, O Diyos, ang iyong mga babala ay para upang kami ay mapabuti. At salamat, O Diyos, dahil ang pinakadakilang babala ay ang magsabi, Panginoon, na kami ay nangangailangang magmadali na humingi ng tawad at manampalataya kay Kristo lamang. Dahil ang iyong babala, Panginoon, kung sino man ang hindi mananampalataya, hindi lulod at sasamba kay Kristo ay mapapahamak. Ngunit salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, that your words is enough, O God, to warn us so that we will be saved from imminent danger, Panginoon, ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong babala ng Ebanghelyo, na kung hindi namin ito susundin, hindi namin ito nalaman, O Diyos, kami ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan na nagdurusa sa iyong parusa, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa po, may taas kayo, Panginoon, sa aming pagsunod, sa aming mga babala sa aming buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.